Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. For today's discussion is, pumirma ka na ba sa iyong kaligtasan? And yung nagiging topic po natin is nagdi-discuss about body of Christ. And makikita po natin to sa Romans chapter 12 verse 4 to 5. For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, from one body, and each member belongs to all the others. So sa Tagalog naman po, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman kahit na tayo marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at ang tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Ngayon naman po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. So, let's proceed sa teaching na ibinigay po ni Pastor Russell. So, first teaching, we are one family in Christ. So, sa Panginoong Kristo, tayong mga anak nga ay iisang pamilya dahil nga ang tingin niya sa atin, tayo anak niya na rin, which is His adopted child. So, pamilya ang tingin sa atin ng ating Panginoong Kristo. So, sa second teaching, we are ambassadors for Christ. So, tayong mga anak ng Diyos, yung mga Kristiyano, tayo yung mga ambassador ng ating Panginoon, na kung sa ibang bansa may ambassador yung bawat bansa, and tayo ambassador tayo ng ating Panginoon dito sa mundong ginagalawan natin. So sa third teaching naman po, we continue the work of Christ. So yung mabuting gawain ng Panginoon ay siyang patuloy nating ginagawa dito sa mundong ginagalawan natin, which is yung mabubuting asal, mabubuting gawa. Ipagpatuloy lang natin siya sa pangalan ng ating Panginoon, na hindi about sa atin, kung hindi tungkol sa ating Panginoon. Proceed na po tayo ngayon sa ating application. First application, treat others as you would treat your own body. So, yung mga kapatid natin sa pananampalataya sa ating Panginoon, i-treat natin sila kung paano natin tinitreat yung sariling katawan natin, na kung ikaw ayaw mong nasasaktan yung sarili mo, ganun mo din i-treat yung mga kapatid mo sa ating Panginoon. Kung nagugutom ka and gusto mo palagi kang maraming nakakain, ganun din ang pakikitungo mo sa kapatid mo sa Panginoon. Ngayon naman, proceed tayo sa second application, share the message of reconciliation. I-share natin sa ating mga kaibigan, pamilya, or kahit na sinong kakilala natin na pwede natin masharean ng word about reconciliation ibinigay sa atin ng Panginoon. As much as we could, ibigay natin talaga lahat sa kanila, dahil karapatan din nila na malaman kung ano nga ba yung reconciliation na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Ngayon naman po, proceed tayo sa third teaching, continue the work of healing and restoration. So, patuloy lang natin na gawin yung pagpapagaling na ibinibigay sa atin ng Panginoon, yung restoration na ibinibigay sa atin ng Panginoon, na yung mga taong napapalayo sa Kanya, palapitin natin ng ilapit sa ating Panginoon, na kung tayo man na ilayo sa Kanya dati, ibalik din natin yung mga anak niyang nawala sa Kanya. And ngayon naman po, proceed tayo sa naging discussion po natin. So, ang tanong po is, why should you treat others as you will treat your own body? Dahil nga, pinigay ito sa atin ng Panginoon, yung katawan natin, and alam natin kung paano natin ito pangangalagaan. And ang gusto ng Panginoon is kung paano mo pinapangalagaan yung sarili mo, ganun din sa ibang tao. Kung sa tingin mo makakabuti yun sa sarili mo, gawin mo rin sa ibang tao, kasi nga hindi ka dapat maging makasariling tao. Lagi mo lang i-share lahat ng meron ka sa ibang tao,
na meron din yung katawan mo. So, ayun lamang po for today's discussion. Thank you for watching.